Kasama ninyo ang unang hirit at tempra sa pag-iingat sa inyong kalusugan. Nakatutok pa rin kayo sa unang balita. Patuloy po ang paghahanda ng mga taga-Pangasinan para sa Bagyong Lando. Para sa detalye, may live report si CJ Torita ng GMA Dagupan. CJ. Rhea, panaganakang pag-ulan ang naranasan sa Dagupan City at kalapit na lugar sa Pangasinan simula kagabi. Sa inilabas na weather bulletin ng Pag-asa, inasahang dadaan dito sa Pangasinan ang Bagyong Lando habang kumikilos ito pahilagang kanluran. Magdadala ito ng maulap na papawirin na siya naman nararanasan ngayon ng buong lalawigan. Dito sa Dagupan City, managanakang pag-ulan at maulap na papawirin ang nararanasan sa ngayon. Bagamat walang anumang storm signal dito, patuloy pa rin ang nanakantabay ang City Disaster Risk Reduction and Management Council o CDRRMC para sa posibleng paglakas ng ulan na dala ng bagyo. Binabantayan rin ang mga lugar sa Dagupan na madaling bahain. Sa katunayan, may ilan pa ring lugar na hanggang sa ngayon ay binabaha. Hindi naman gaano kalakasan ng alon sa mga karagatan, pero pinaghahanda pa rin ng CDRRMC ang mga residenteng malapit sa coastal area sa posibleng pagsasagawa ng preemptive evacuation. Samantala, Rhea, nakahanda pa rin ang mga heavy equipment at relief goods ng PDRRMC sa Pangasinan kung sakaling kailanganin ang mga ito. Yan ang latest mula sa Pangasinan. Back to you, Rhea. Maraming salamat, CJ Torida ng GMA Dagupan. Dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na ilabas na mula sa Intensive Care Unit ng St. Luke's Medical Center sa Taguig. Mula sa ICU, inilipat na po sa isang private room si Ginang Arroyo kahapon. Ayon sa tagapagsalita ng ospital, maayos naman ang lagay ng dating Pangulo matapos sumailalim sa cervical spine operation noong Biyernes. Kahapon, bumisita ang anak niyang si Congressman Mikey Arroyo kasama ang asawang si Angela at dalawa nilang anak. Inaasahang magtatagal pa ng ilang araw sa ospital ang dating Pangulo, base na rin sa payo ng kanyang mga doktor. Barko na pinatatakbo sa pamagitan ng enerhiya mula sa sikat ng araw nakadaong ngayon sa Pilipinas. Layo ng solar-powered boat na ikutin ang buong mundo. Para itong report ni Chino Gasto. Sa unang tingin, aakalain mong isang alien spaceship ang nakadaong sa pier ng Philippine Navy at hindi barko. Mula sa hugis at tayo, malayo ito sa forma ng pangkaraniwang barko. Isa kasi itong katamaran o barkong dalawa ang hull. Ito ang MS Turanor Planet Solar, barko na pinapatakbo ng araw, bunsod ng makabagong teknolohiya ng mahigit 38,000 na solar panels nito. Nagkakahalaga ito ng $20 million at layong maging ehemplo ng bisa ng solar energy bilang mas malinis na alternatibo sa produktong petrolyo. Show to the world that today we have the technologies to change, we have the energy, we have some problems with the climate, but we can be optimistic, we can change. Ang solar panels ng Planet Solar ay gawa ng kumpanyang Sun Power na may manufacturing plant dito sa Pilipinas. Nakadisplay rin dito ang Sikat 1, isang solar-powered car na gawa ng mga estudyante ng De La Salle University. It's an emerging industry for mobile transportation, like for boats, cars, and things like that. But it's been around quite a bit. The cost just has to come down, and I think we're seeing that trend in the future. Malaking bagay ito sa bansa natin na pinapalibutan ng karagatan at napakaraming pulo. Sinimula ng Planet Solar ang biyahe nito mula Monaco noong September ng nakaraang taon at inaasahang makukompleto nito ang pag-ikot sa buong mundo sa unang bahagi ng 2012. Para sa unang balita, Chino Gaston reporting. Patuloy pa rin ang pagluluksa para sa 77 nasawi sa pamaril at pambobomba sa Norway. Sa labas ng Oslo Cathedral, dagsa pa rin ang mga taong nakikiramay sa mga pamilya at kaibigan ng mga nasawi. Bukod sa dasal, nag-alay din sila ng mga kandila at greeting card. Ibinaba naman ng Norway ang buwis sa pag-i-import ng rosas dahil sa mataas na demand dito. Ito kasi ang naging simbolo ng pag-alala sa mga namayapa. July 22 nang maganap ang pagsabog sa Oslo at walang habas sa pamaril sa isang youth camp sa isla ng Utoya. Libo-libong Somali na lumikas patungo sa kabisera dahil sa kakulangan ng pagkain sa kanilang probinsya, sinalanta ng malakas sa ulan. Nagkasira-sira mga barong-barong na kanilang pansamantalang tinutuluyan.
Hindi na raw nila alam kung ano ang kanilang gagawin dahil ang pinoproblema na raw nilang gutom at pagkakasakit nadagdagan pa ngayon ng pagbayo ng ulan. Pahirapan ang pagkain ngayon sa rehiyon dahil sa matinding tagtuyot. Nagdeklara na ang United Nations ng famine o kakulangan sa pagkain sa ilang lugar sa southern Somalia. At oras na para sa mga showbiz news, ihahatid live mula sa Quezon City ni Luan D. Hi Luan! Hello Ivan, thank you. Grammy Award-winning singer na si Rihanna nagbago na po ng hair color. Pinili na daw ng singer ang mas natural na kulay ng buhok ngayon. Mula kasi sa kanyang flaming red hair, brownish red na ito ngayon. Noong pula pa ang buhok ng singer, sari-saring batikos ang kanyang natatanggap. Binansagan din siya ng kung ano-anong nickname tulad ng Rihanna Woodpecker at Ruggedly Rihanna. Samantala, Joe Jonas nakatakdang mag-perform sa Femme Fatale Tour ni Britney Spears sa Amerika. One night only daw ang magiging appearance ng singer sa concert tour ni Britney. Inihayag din ni Jonas ang goodness or ang good news sa fans sa pamamagitan ng Twitter. Gaganapin daw ang show sa New Jersey at inaasang may opening act sa concert ang rapper-singer na si Nicki Minaj. Angelina Jolie pinarangalan sa Sarajevo Film Festival sa Bosnia and Herzegovina. Napuno ng emosyon si Angie na tanggapin niya ang Heart of Sarajevo Award. Ibinigay ito sa aktres para sa kontribusyon niya sa world cinema at sa panunungkulan niya bilang Goodwill Ambassador ng United Nations High Commissioner for Refugee. May ginagawang movie ngayon si Angelina tungkol sa pag-iibigan ng isang babaeng Bosnian at isang lalaking Serb na nasa magkalabang puwersa noong 1992 to 1995 Bosnian conflict. Patiin pa lang po yan ng ating chikahan, kaya tutok lang sa pagbabalik ng unang chika. At ang hirit namin mamaya, SUV tinangay sa Mandaluyong City, may-ari ng sasakyan, pinukpok pa ng baril. At salpukan ng dalawang motorsiklo sa Pasig City, dalawa ang sugatan. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Ate, so inubos mo na yung props natin. Hoy, props ba yan? Dito tong